palengke. Oh no. Kaya ang mga paninda, hindi na kailangang ibaba mula sa bangka. Lalo na ang mga isda na sariwang-sariwa dahil mula Brilyante. hanggang sa Invictus. pagbibenta, nasa dagat pa rin sila. Invictus. Tindahan ng mga isda dito sa Sitangkay. At karamihan ng mga kinabubuhay nila dito talagang galing sa dagat. At of course, itong mga isda na ito na fresh, dito lang sa paligid na bunga. Nagsama, ang ilang binibenta rito galing na sa Malaysia. Sa gitna ng samot-saring produkto na inilalako rito, natatangi ang bangkang ito. Pinakamahalagang bilihin dito, ang sariwang tubig. Kailangan meron ng supply sa paano kung walang bangka. Siya si Tatay Erdem Edris. Nakatira siya sa kabilang isla ng Sibuto at tumatawid ng halos isang oras patungo dito sa Sitangkay para magbenta ng tubig. Init yan sobra. Gitna pa ng dagat, walang hang. Walang Hindi tulad dito sa Sitangkay. Magkano ang kinikita niya pag may isang biyahe? Ilang beses yun? Dalawa. So 10,000 na sa isang araw. So malaki na yan. Marami po ba kayo ganito business ngayon? Dalawang po. Na nagbibenta lang ng tubig. Kulang pa dito. Kulang pa. Yung mga ibang banda yung tira. Hindi makabot. Lubos na. Lubos na. Pero itong tubig nyo, hindi pwede panginom. Pwede. Pwede? Akala ko sabi medyo maalat-alat. Hindi. Dito. Sanay na yan. Sanay na yung mga tao. Oo, sanay ng mga tao. Walang nakalap na laman nila. So kahit may alat, hindi inom. Okay, tignan natin yung tubig ng Sibuto. So itong tubig po na ito, galing ko rin sa well ng Sibuto. alis na ba, Mick? Malinis talaga. Hindi siya maalat? Tara na. natin. Tara na natin si Ganun. Oo nga. Okay. Basta tayo sa school. So meron lang po. Alam lang ko. Uy. Ang ginagawa ito, lalagyan ng ice sa pinapalamig. Si ate kong Pasnea. Simula pa noong unang panahon, ang problema ng mga